Ay, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Nagdiriwang po ang Pilipinas ngayon dahil nakulong na, naaresto na itong si Chavit Singson. Uy, anyari? Ang saya-saya ng Pilipinas ngayon. Breaking news! Nahuli na si Chavit Singson. Anong nangyari? Hilig yung manira, oh. O, sige. Hindi yan fake news. Siyempre, nagulat tayo nung nakita natin na may nag-inform sa atin na huli na si Chavit Singson. Chinek agad natin yan at nakita ko mismo sa mga mainstream media. Nakita ko sa Inquirer. Ito, nakita ko sa Abante. Ayan na po. Na magshotan na rin po itong si Chavit Singson for the longest time. Oh. Tapos sasabihin nyo, weak leader ang presidente. Weak leader pa ba yan? Anyway, wala pa detalye kung sino nagkaso sa kanya ng cyber libel. Magaan na kaso lang naman yan. Cyber libel lang naman. Pero, yung mamagshatan ka, insulto sa'yo yun. Napakayaman mo. Bilyonaryo ka. Tapos, dadalihin ka lang sa cyber libel. Mamamagshatan ka. Yan na po yung nangyari kay Chavit Singson. Sa daldal nito ni Chavit Singson, ayan. Arresto is real. O sige. Kulang pa po yung detalye natin, pero ito lang po yung available as of the moment. Habang nare-record natin yung video, ito lang po yung mga datos na available. Singson Luis Chavit, aka Singson Luis E. Crisologo. Cyber libel, Section 4, C4 in relation to Section 6 of RA 10175. Yan po yung kanyang kaso. The Cybercrime Prevention Act of 2012. CC number 10153V 2026. June 11, 2026. Ngayong araw po mismo yan. Webes po ngayon. Ang bilis ng karma, oo. Wait lang. Hanap pa tayo na ibang detalye dito. Ang hilig yung manira, ha? Wala kayong batayan, ha? Ito si Chavit, isa to sa madalas manira kay PBBM. Kalang, saan siya na-aresto? Ito. Nasa Inquirer, 28 minutes ago, no? Former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson was arrested on Thursday. Ngayon araw lang, as in fresh na fresh, no? Ngayong hapon po ng Webes over the cyber libel case, according to a police report obtained by the Inquirer. Singson was arrested in a gated village in Barangay Ugong Norte. Diyan po sa Quezon City, sabi po ng pulisya. Dito pala to. Ano to? Bahay niya yan dyan? Sa Ugong Norte, dyan po sa Quezon City. For sure may bahay yan dito sa Quezon City, no? At may bahay din yan definitely sa Ilocos Sur, no? Kung saan siya naging gobernador at naging politiko. Ano po yung posibleng pinag-ugatan nitong cyber libel? Sino yung nagsampa sa kanya ng kaso? Agad tulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, limitado pa po yung ating kaalaman. Pero sa dami po ng binitiwan na salita ni Chavit Singson sa napakaraming tao, mukhang isa na po dyan yung nagbunga. Isa na po yung may fruit. Parang ano na yan eh. Kumbaga pipitasin na natin yung mga pinagsasabi niyang kasiraan, mga libelous statement sa kung sino-sino, ayan na po, nagbunga na po yan. Na-issuean din ng warrant of arrest, finally, itong si Chavit Singson. Ang pinaka-recent dito kay Chavit Singson, itong May lang. Ito, hindi ko alam kung sino. Definitely hindi si PBBM yan dahil hindi niya pag-aaksaya ng tao yan. Kung sino man yung nagsampa sa kanya ng cyber libel, no? Ito nasa balita ng GMA News Online, itong May 2026. Ang mga binitiwan na aligasyon ni Chavit Singson dito ay yung 5,500 daw po na flood control projects ng gobyerno ni PBBM ay non-existent. Totoo naman, maraming flood control projects, pero sabihin mo lahat, 5,500 lahat yan non-existent, kasi nungalingan yan. Diba? Pinapalabas mong masama ang gobyerno, kasi nungalingan po yan. Former Ilocos Sur Governor Chavit Singson alleged on Monday that 5,500 flood control projects earlier cited by President Ferdinand Marcos Jr. as completed are actually ghost projects. Kayo ba naniniwala? Ako definitely hindi ako naniniwala na lahat yan na 5,500 ay ghost projects. Imposible po yan. Totoo, may mga ghost projects, no? Siguro marami na yung 100. Marami na yung 1,000. As in, sobrang dami na yung 1,000. Pero yung 5,500, lahat yan ghost flood control projects. Imposible, ka-coffee. Singson made the remarks during a media briefing at Corinthian Gardens dyan po sa Quezon City. Yan, hilig nyo mag-press con eh. Kaya sumusunod na dyan si Mike Defensor eh. Inuuna nyo lagi yung press con, ayan. Ang tibay ito nilang ebidensya laban sa inyo eh. Naka-press con eh, recorded ng press yan eh. Kaliwat kanan, may nagbi-video dyan. Matibay na ebidensya yan, o yan. Huli. Sabi niya, wala pong flood control projects na 5,500 na sinabi ni Marcos, ni PBBM daw. Inikot ko ang buong Pilipinas.
Nakausap ko halos lahat. At sinasabi nila wala namang 5,500 na proyekto, sabi ni Singson. Okay, first, sino yung kinausap mo? Mga kasabot mo sa DPWH, sino yung kinausap mo at sabihin na hindi nag-exist yung 5,500? Sino ang pwede magsabi na hindi nag-exist yan? Mas marunong ka pa sa presidente. Maraming flood control projects, may mga ghost dyan. Hindi nag-exist. Pero sabihin mo, nakausap ko lahat, inikot ko ang Pilipinas, at talagang hindi nag-exist yung 5,500 na flood control projects na yan. Sino? Asan ang ebidensya? Diba? Ipakita mo yung ebidensya mo. Or else, libelous statement na naman yan. O baka ito ha, ito hinala ko lang naman. Posible dito nag-ugat yan, pero tulad ng pinupunto ko rin kanina, hindi siya pag-aaksaya ni PBBM ng kaso. Ng time, no, para sampahan siya ng kaso. Baka private individual yan or kung sino man na sinampahan siya. Singson was alluding to a pronouncement made by Marcos in 2024 State of the Nation address stating that 5,500 flood control projects had been completed nationwide alongside other similar infrastructure projects as part of the preparations for heavy rainfall linked to La Nina. Natatandaan ko yan. 2024 yan, sinabi ng ating presidente yan, 5,500. Pero sabihin mo na lahat yan i-bogus, lahat yan i-ghost, etc. Imposible. Merong ghost, hindi natin dinideny yan, meron yan, dahil patarayan na ka. In fact, may mga nakulong na dahil sa mga ghost flood control projects na yan. Pero yung lahatin mo, imposible. Hindi po yan totoo. Yan, nadira ka na naman, no? According to Singson, he coordinated with local chief executives to verify the status of flood control projects in their areas and learned of projects that were supposedly non-existent. Wow! DILG yarn? John Vic Rimulya yan? Nag-coordinate daw siya sa mga LGU para mag-come up siya with that conclusion na non-existent all these 5,500 flood control projects. DILG yan? Researcher yan? Singson also said that he had reached out to Senator Panfilo Ping Lacson to present evidence before the Senate Blue Ribbon Inquiry into alleged irregularities in flood control projects. Sabi ni si Lacson po that time ang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Pero hindi natin siya nakita dyan kasi halata naman si Chavez Singson, kanina yung bias yan, DDS yan eh. Galit na galit kay Marcos yan eh. Galit na galit siya sa mga kakampi ng Marcos. Ano, what will you expect, di ba? Siraan ng gobyerno. Siraan ng administrasyon. Yan lang ang gagawin yan. Pasensya na kayo, sinisipon ako ha. Nakaready ang affidavit ko, sabi niya. Nandoon na ako noon, walang tao sa Senate, sinugod ko. Sinunod ko lang ang sinabi ni Senator Lacson, pero sabi nila, wala raw akong affidavit. Kaya wala na akong pag-asa na makapagsalita sa Senado, ayaw nilang malaman ang totoo. Sabi po ni Singson. Totoo para kanino? Para sa sarili mo. Yun lang yan eh. Totoo para sa sarili, hindi totoo para sa taong bayan. Totoo naman talaga na may nakawan talaga dyan sa flood control projects. Hindi natin dinideny yan. Even si Secretary Vince Dizon, alam yan. Si Presidente Marcos mismo, sa kanyang State of the Nation address, sinabihan niya ng mahiya naman kayo. Actually, malapit na mag-isang taon yan, no? July 2025 yan sa kanyang SONA, no? Ito na ngayon, 2026, magsasona na po yung ating presidente. Marami po ang nakulong. Marami ang kinasuhan. May senador na tayo na nakakulong. Big fishes po yan. Si Jingo Estrada at si Bong Revilla, nakakulong na po yan. Ang mga Diskaya, bilyones po ang kinita ng mga yan. Mga DPWH officials, nakakulong na po yan. Mag-anniversary po yung statement na yan ng presidente. Mabilis po yan. Kung ihahambing natin sa Napoles case, na inabot ng ilang buwan bago may makulong, inabot ng ilang taon bago may makulong. Ito, administrasyon na to, mas napabilis po ang may mga naipakulong na. No, hanap pa tayo. Baka may iba pang mga update. Kasi limitado pa yung ating datos eh. Sino yung nagkaso sa kanya? Yun ang very important sa akin ngayon. Sino yung nagsampa sa kanya ng kaso? Wala pa rin. Ang ABS 12 minutes ago, wala pa silang nilalabas. Wait lang ha. Hanap tayo ng sino yung nagsampa ng kaso? Limitado yung statement ng police eh. Okay. Wala pa.
Anyway, kung meron na, gagawa ko ng panibagong video no, para ma-update ko kayo tungkol po sa merit ng kaso at yung details, other details, not merit, no, other details ng kaso, no. Patungkol po dito sa pagkakaresto kay Chavit Singson. Ang maganda po ngayon, masaya ang taong bayan, nagdiriwang ang taong bayan dahil kahit papano naaresto po ang isang DDS na alam naman natin na maraming kasalanan yan, di ba? Na-absuelto lang yan dahil kakampi yung matataas sa politiko. Baka may detalye kayo dyan, lagay sa comment section. Yung may mga komento, lagay din dyan sa comment section. Sa Facebook, please like and follow. YouTube, subscribe. TikTok, subscribe. I'll see you in the next video. Bye-bye.